Good day everyone, no? Eto si Mrs. magang-maga pa lang nag-aya na ng palengke para bumili ng mga gulay at kung ano-ano pang maaaring ihanda sa mesa, no? Gagawa daw siya ngayon ng salad, no? Vegetable salads na paborito niya. At syempre, hindi mawawala si Rog, no? Ang curious na batang si Rog. Nagbabalat na po siya ng pipino. Ayun, malapit na mabalatan lahat ang pipino. Oh, ginagawa niya na po ang bagay na nakikita niya. Kaya doon sa mga tatay at nanay, maging ehemplo po sana kayo ng batang maliit ninyo, no? Kasi kung ano pong nakikita sa inyo, siyang ginagawa. So, samahan natin si Mrs. sa kanyang preparation ng kanyang paboritong salad, no? Napakalaki ng lagayan niya. Parang merong pesta. Masarap kasi yan, guys. Kapag habang lumalamig, lalong sumasarap. Ayan, no? Ayan, guys, lalagyan niya ng carrots, tsaka ng crab stick. Ito, lettuce ba tawag dito? Ano to? Romanian, ma? Ha? Tapos lagyan po yan ng dice. Dina-dice up po ito, then after sinasama doon sa vegetable ito yung salad, isa sa no? Maingay silang dalawa pag nagtatrabaho. Yung isa ayaw paturo, yung isa walang pasensya. Alright? No, yan na. Yan na. Ang lalaki pa guys yung mata niya. Talagang animo matured boy na. Imagine at 5 years old natututo siya magganyan. Mamaya may mag-complain sa inyo, ha? Child abuse. Hindi naman po. Tinuturuan lang natin yung bata, no? A few hours later, carrots naman po ngayon ang babanatan niya. Natapos niya na rin po yung isang pipino sa wakas, no? Pero at least, slowly but surely, nai-implant po sa kanyang kokote ang kanyang ginagawa, no? Yung po ang essence niyan. Sana huwag niyo makakalimutan, no? Kasi minsan dumadaan yung mga bata sa tinatawag na veil of forgetfulness, no? Habang nalaki. Pero may mga bata naman talagang sinasabing photographic o pictographic, tama ba? Naaalala pa nila yung ginagawa nila. Mami, wala na. Babae pa rin ba yung anak nito rin? Ayan nga guys, having said nalalagyan ng crab stick, Rogue is now starting to peel off the crab stick. No guys, isasama yan dyan mamaya. Ilalahok, balatan niya na. Small errands but there is a very big impact there, no? Natututo siya at the same time, lumiliit po ang trabaho. Napapabilis. Ayan na. Guys, hindi mawawala po yung mangga na yan, no? Yan na, papakita ko sa inyo na yan, na tama ang sinasabi ko kanina. It will be chop and dice up according to dun sa preference ni Mrs., no? Doon sa tinatawag ng bite size. Ang pangit kasi guys kung masyadong malalaki. At maganda rin titingnan kung may ibang kulay. Too many colors o meaning colorful food, meaning denotes o significance ng masustansya at healthy food po, no? Dami ko sinabi, no? Baka hindi nyo pa naintindihan yung mga yun, no? Ayan. Ganyan po ang kanyang procedure. Ayan. Pagkayari ko, ihiwain. Ayan guys, dinidemo ng mama niya kung paano gawin, no? Ganyan, kaya siya nakikialam natin guys. Siguradong malinis ang kamay mo niyan, Rog, ha? Lalaki pa guys ang mata niya. Kanyang mga matang malalaki, no guys? Mabilog na maganda at malalaki. Ayan, ha? Start. Ang ganda nga po talagang training ground ang bahay, no? Sa bahay o sa tahanan po nag-uumpisa ang training ng mga bata sa kanilang mga paglaki. Kaya kung kayo po may maliliit pa,
at meron pa kayong mga anak na maliit na kagaya ni Rogue, maaring kayo po ay naniniwala sa sinasabi ko. That the home is the first school ng mga bata, no? Bago natin sila pakawalan mag-aral. Ayan guys, ayun pa, kaya masasabi natin napakasarap. Imaginein mo. Ay, sorry. So, yun na nga guys, having said na vegetable salad si Mrs. Basically, the procedure is very easy and simple. Hugasan po lahat muna ang mga gulay, saka po i-chop and dice up or slice according to your will, no? Hindi ko po sinabing ganyan ang hiwa. Hiwain nyo na naaayon sa inyong kagustuhan, no? Mamaya lalagyan natin ng lettuce yan. So, yan guys. Meron. Hiwa-hiwa. Kasi masyadong malaki pag nakalagyan ito. Kaya kailangan siya. No? Maya-maya guys, lalagyan po ng mayonnaise yan. Mayonnaise o mayonnaise, depende kung anong paano nyo bigkasin, pare-parehas lang po yan, no? Guys, nilalagyan din po yan ng bawang, kaya lang mga 5 pirasong cloves lang, no? Tapos i-dice up, makikita nyo. Abot mo na. Guys, para madaling i-dice up yan at i-chop according to the necessary size, pinipinch off muna siya sa pamagitan ng kutsilyo or whatsoever kung paano nyo siya i-smash o i-pinch, no? Ayan, tapos saka dudurugin, i-chop. Ayan guys, nakikita nyo. So guys, we're putting garlic so that there would be a distinguished flavor and taste, no? Makikita nyo. Pero wag naman po sobrang dami kasi otherwise maglalasang bawang, no? Kailangan meron lang siyang tinatawag na aroma ng garlic, taste ng garlic a bit, no? Magkakaroon po siya ng kakaibang lasa. Malalaman nyo rin yan guys pag nag-vegetable salad kayo. Yung kanyang procedure ganun po. Siguro, by and by natutuklasan. Hindi mawawala yung mayonnaise, no? Mayonnaise. Hahalo niya po doon sa na-dice up, na-chop na bawang. Lagyan din po, no? It will add up also a sesame oil. A little bit, sabi nga. A little bit here and there. Meron na po tayong salad. Nilalagyan din po ng konting asukal, no? Imagine nyo kung halo-halong lasa na yan. Actually, mayonnaise meron ding sugar, pero kailangan mo nang dagdagan ng konti para magkaroon sila ng kakaibang lasa. Ako na, hindi. So, white pepper as well, wag naman sobrang dami dahil magiging maanghang, no? So, yun nga, siyempre, hindi mawawala ang sesame oil. Konti lang din, guys. So, lalagyan din po at hindi mawawala ang kalamansi, no? Provided na sasalain po ninyo para hindi masama yung buto. Otherwise, mapait. No, mapait po kasi yung buto. Sino sa inyo guys ang nakasubok na nakakain ng buto ng kalamansi? Mapait po siya guys. No? Hindi nyo at hindi maiiwasan po ng bawat isa yan guys. Habang nag-grow up, tumatanda, na-experience po yung mga bagay na yan na nasasabi ko. Mapait po ang buto ng kalamansi kapag ito'y naisama sa pagkain. And after that, it will be thorough mixing. No, it will be passing to the next procedure. No, mixing, stirring until it will meet the required viscosity or lasa. No, mag-equal na po yung lasa nila lahat. Kailangan po talaga dumaan sa thorough mixing. No. Mixing thoroughly is the next procedure. And then after which, I think so, lalagay na po yan sa salad. Doon sa hiniwa-hiwa nating salad. Hindi mawawalang sabing tansyameter, no? Lalagyan pa rin ng sugar. Kung ito'y sa tingin nyo hindi pasado sa inyong panlasa. Ayan na. Pwede ba maghintay ka? Yung assets na. Ayan mo, nakikipag-agawa na po siya sa sa trabaho. Alam mo, marunong na po siya talaga. Ayan.
Yan na yung nagtatrabaho niyan. Taste. Tikman mo na. Ang lasa. Yummy. Ang yummy daw. Dahan-dahan lang lang, baka sumambulat sa baba yan. Guys, so, the next procedure, yun nga, lalahok na po natin siya sa mixing bowl, no? Mixing kaldero. Wala tayong malaking mixing bowl, nabasag na. Kaya ito na lang. Pwede naman yan. Ubra naman po yan. Yan po yan, ihahalo, imimix. Siyempre guys, ensure na malinis po ang inyong mga kamay, no? Bago nyo po umpisahan na maghalo. Dahil ito po ay kakainin, no? Kailangan meron tayong tinatawag na observance of hygiene, no? Kailangan laging malinis ang ating mga kamay bago po tayo mag-umpisa ng mga bagay-bagay na ilalagay po natin sa ating katawan, no? Ipapasok sa ating katawan. What I mean, mama may mag-correct ng grammar rin eh. After Doro mixing guys, no? Ayan na. We will be putting it inside in the refrigerator provided na may cover o may lid yung mixing bowl nyo, no? Kasi ang refrigerator natin bagamat malinis, is present po yan ng amoeba, no? Ayan na po. Not amoeba guys, salmonella, no? Salmonella. Thanks for watching. See you in my next video. Bye-bye! Rock and roll. Bye-bye! Yan. Kinakabera natin para medyo safe ng konti, no?